Yo, good morning. Before I start po, let me borrow first the proverb by philosopher Lao Tzu, and it states that give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So, mga ma'am, sirs, no? Gusto ko lang po magbigay ng quick reaction doon sa nag-viral na imborn girl from Makati. The latest, as per this WD po, bibigyan po nila ng 80,000 worth na tulong ng Ali. Ito po ay naglalayong magbigay ng startup package para makapagsimula ng maliit na sari-sari store si Ate Girl. Ngayon, actually, yung tulong daw, sabi nila, is based on the initial assessment na galing sa DSWD na kayang-kaya daw ng Ali na mag-operate ng sari-sari store. Ngayon, ang tanong po dito ay sustainable ba tong pagbibigay natin ng dole out? Actually, ma'am, sir, don't get me wrong. Di po ako kalaban ng gobyerno. Kaya lang, medyo malaking amount po yung pinag-usapan natin dito. Actually, maganda naman po itong intention ng DSWD. Pinapakita lang nila na responsive sila sa mga ganitong pagkakataon. Kudos po sa kanila, sir. Good job po for being responsive. Kaya lang po, parang di po sustainable kung ganito yung binibigay natin na tulong. Yung binibigyan na lang natin ng dole out ay yung mga kagaya nito. Tulad ko, for instance, maliit na negosyante, kailangan ko ng extra capital para sa negosyo ko. Di ganyan po kadali makakuha ng ganyang kalaking amount sa gobyerno. Not unless lang, kung maglo-loan ka, na may sangkatutak pa ng mga documentary requirements na kailangan ipasa. Di ba po? So, I believe na we need to revisit on how we implement or pag-roll out ng mga PAPs natin or yung mga programs, activities, and projects natin dyan sa gobyerno. Ngayon po, kasi kung ganito kadali yung pamimigay natin ng dole out para tayong namimigay ng pamingwit, pero di natin sinisigurado kung marunong ba talagang mamingwit ng isda yung tao. Di natin alam kung fully capable ba, yan, may proper skills ba yung tao. Actually, isang component lang to eh. Iba pa yung pag-properly market ng mga products, yung tamang pag-ikot ng pera, capitalization ng maayos, at iba pa. Actually, di ko ina-underestimate si ate ha. Actually, hindi. Kay Ate Girl, actually, hindi kita ina-underestimate. Kaya lang po, kahit yung mga bihasa na sa pagninegosyo, constant po yung upskilling nila. Constant yung learning. Ganun lang po, ma'am, sirs. Yes, tama naman, no? Based sa initial assessment nyo, marunong siya magnegosyo. Sino ba namang hindi? Di po ba? Kaya lang, may nakikita tayong gray areas na pwede nating ma-improve. Kumbaga, ma-engineer natin somewhere in between in that process. If decided na tayo na bigyan siya ng cash, actually cash, medyo malaking cash nga yun eh. Livelihood package, baka pwede nating itap ang TESDA para sa technical upskilling. Or ang DTI. Kasi alam ko, nagbibigay sila ng mentoring. Or yung PTTC. Under din ng DTI yan. Yung Philippine Trade Training Center, baka pwede rin silang makapagbigay ng training or financial literacy. Or sana yung kung ganito, kalaking dole out na actually, kung ganito kalaking dole out, sana pinadaan natin through financial institutions. Maybe like a loan. Magbigay lang tayo ng grace period siguro or kailangan natin mag-start magbayad. Siguro, yung SB Corp or yung the Small Business Corporation, pwede natin i-venture, sir, mga ma'am, sir, no? Kung pwede tayo makagawa ng programa para dito. Or kung gusto talaga natin ng mas sustainable na livelihood, siguro need natin makipag-partner with DOLE. Or sa LGU, nakakasakop sa kanya. Para at least, mabigyan natin siya ng trabaho. Sa gayon, mas sustainable po yung kinikita niya. May araw-araw siyang, alam niyang may araw-araw siyang kikitain. Dahil kung ganito kadali magbigay ng dole out, actually, sino bang mag-stop sa mga ganyang situation? Kung lahat ng tao lalabas galing imbornal, di ba?
isipin nyo, imagine niyo mga bossing. Kung lahat ng tao lalabas sa Imbornal, tapos bibigyan natin ng ganito kadaling access, di ba? Oo naman siguro yung gobyerno nito. Sa totoo lang. Kaya nga po, mga ma'am sirs, kailangan natin i-revisit yung mga process natin, no? I know, kailangan natin i-re-engineer. For instance po, nung sa Marawi Sidya, magbigay lang ako ng one instance. Namigay po ng livelihood assistance yung gobyerno. Mayroong oven para sa may mga gusto mag-bake, mayroon ding sewing machine, at iba-iba pa. Kaya lang, after ilang months ang nakakalungkot po nito, nakita na natin na binebenta yung mga pinamigay na oven at sewing machine online. Kasi tulad nito, bibigyan lang natin sila ng sewing machine but without upskilling them, without teaching them the proper cash flow, and etc. Hindi parang sayang din, di ba? Pera rin ng gobyerno yan, pera ng tao yan, galing sa tax ng taong bayan. Kasi ang nakikita natin sustainable ang winning story dito. Actually, ang winning story talaga na nakita natin dito para kay Ate Girl ay mapalago niya yung kanyang negosyo. Makatulong po siya to the extent na makatulong pa siya doon sa circle niya sa pag-unlad, no? May mahatak pa siya papunta doon sa taas. May mahatak pa siya papunta doon sa taas. Yun talaga yung pinaka-winning circle doon. Pinaka-winning story doon. Ako po, actually, para sa gobyerno, heading to the call of PBBM ng recalibration doon sa current cabinet members niya. Dahil gusto niya ng mas progresibo, mas responsive na gobyerno. Ngayon po, sana po, with the current recalibration, isama na po natin ang pag-revisit at pag-re-engineer ng pag-implement, roll out natin ng mga PEPs natin para mas mapaganda at maging mas sustainable po ang approach. Mas mapaganda natin yung mga atake natin, pag-atake natin doon sa tunay na problema. Actually, itong pagbibigay ng livelihood, parang ko lang hindi naman siya sa masabing band-aid, no? Actually, hindi naman siya band-aid solution. If talaga, no, kung mabigyan natin siya ng, kung sa gyera, mabigyan natin siya ng proper equipments, tapos proper training how to fight, how to handle situations. Malamang yung chances of winning niya mas malaki. Wala namang 100%. Actually, wala namang 100% dito na chances of winning. At least mapalaki natin yung chances of winning ng isang tao. Para hindi po masayang yung resources ng gobyerno. So, yun lang po mga ma'am sirs. God bless po. Sa gobyerno, God bless rin po mga ma'am sirs. Pagtulungan po natin, no? Salamat po. Pagtulungan po natin. Hanggang sa muli po. Thank you and ingat po sa lahat. Sama-sama sa pag-ulad. Maraming salamat po. Thank you.